Heto na mga kababayan, hinatulan si Claire Castro. Nako, lahat di nagustuhan si Jose Castro mga kababayan patungkol po riyan. Ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin ito. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, pati mga kaalyado ng gobyerno, ng administrasyong ito ay parang ayaw na rin kaya Jose Claire Castro. Pero bago po natin simulan to mga karibin natin, pasadahan po muna natin yung mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. Dahil nga po sa nabalita ang impeachment complaint laban kay President Bongbong Marcos Jr., eto, tingog party list, no, si Jude Asedre nagsalita patungkol po dito mga kababayan. Ito, bigyan po natin ng reaksyon ang kanyang ang interview ito. Ito na po. Well, ang tanong ko lang ho sa impeachment, may 2 linggo na lang ho pagkabalik namin ng session, hindi ko alam kung may saktong oras pa. Hindi ko Sapalpalin muna natin ha. Hindi niya raw alam kung may saktong oras pa. You know what, Jude Asedre, kahit naman may oras pa no? Kahit naman may oras pa, hindi niyo rin iaasikasuhin yan. Di ba? Kung may oras pa kayo ngayon. Yan ang paniniwala ko mga kababayan, sapagkat kaalyado nila yan bakit nila pagbibigyan ng pansin, di ba? Kung yung kay Vice President Sara Duterte, di ba? Last minute na po nila pinagdesisyonan, nagbotohan sila. Last minute nagsipirmahan na. Last minute nagsipirmahan na at ipinasa agad sa Senado. Kaya wag niyo po kaming paglulukuhin. Kung oras po ang pag-uusapan, no? Kung oras lang ang dahilan ninyo kaya hindi niyo maasikasuhin 'yan. I think it's not valid for us, no, sa mga ordinaryong Pilipino. ko rin nababasa yung impeachment, pero kaduda-duda na ito po ay i-file ang 4 na araw bago ang eleksyon. Sana ho ang ating mga kababayan ay tignan hindi po kandidato ang ating presidente at bakit kailangan gawin po ito sa kanya. Tanga ka. Sorry po mga kababayan. Yun nga hindi nga siya kandidato, di ba? Kaya hindi mo masasabing actually it is politics, no? Pero kung in perception of na pinupolitika sila, parang tingnan mo, hindi naman siya kandidato, di ba? Ang kandidato po yung mga ino-endorse niya. So what are you trying to point out? Na pinupolitika? Yung presidente. Hindi naman siya tumatakbo. Ganon din naman ang ginawa niyo kay Vice President Sara Duterte, di ba? Hindi po tumatakbo ng kung anumang posisyon si Vice President Sara Duterte. Pero bakit ganon? No? Bakit niyo in-impeach? Bakit nyo impeach na po siya sa Kongreso, sa Senado na lang po hindi pa mga kababayan. Bakit yun yung ginawa, no? Ito lang ang naiisip ko mga kababayan, pag sila po ang nabibigyan ng ganitong klaseng pagkakataon, no? Pagkampo po nila ang tinitira, talagang todo po sila ng depensa. Pero kapag kay Vice President Sara Duterte naman po, sinisiraan pa. Diba? Bakit kayo lang ba ang may karapatang maghain ng impeachment complaint? Diba? Hindi naman Lahat po kayo dyan sa Kongreso, mga kongresista representative, may karapatang maghain ng impeachment complaint sa presidente. Lalo na at nakikita nila, no, na wala pang magti 3 years na wala pang masyadong nagagawa, di ba? Nangangalahati na po. Ibig sabihin, kung sinimulan po nila ang kanilang mga proyekto nung pagkaupo nila, mga kababayan, ay malamang patapos na po ito, mga karibin natin. Or yung iba, tapos na. Kaso iba po ang natapos. At iba po, hindi po natapos, naubos.
ubos yung budget, wala man lang tayong makitang magandang nangyayari sa ating bansa. Ano ba ito? Di ba? O, iba po yung tinapos nila. Tinapos po nila yung budget, mga kababayan. Kaliwat ka ng mga budget. O, yung kanilang tinapos. Yun yata ang project nila eh. No? Nagtatanong lang po, mga karibin natin. Nagtatanong lang tayo kung yun ba ang project nila. Ito pa mga kababayan, pasadahan din po natin itong balitang ito. No? Although this is only an update. News update, sabi po dito, maituturing na banta sa national security ang pagpapakalat ng fake news. Ito ang tinuran ni Presidential Communication Office PCO Secretary J. Ruiz kasunod ng mga nagbabagong trend sa pagkalat ng disinformation, misinformation at malinformation. Sa isinagawang forum sa Campo Crame, sinabi ni Secretary Ruiz na dapat pumasok na ang pamahalaan sa pag-regulate ng social media upang masala ang mga fake news na nagdudulot anya ng pinsala sa bansa. Parang virus pala itong fake news na ito eh. No? Pero isa lang masasabi ko dito mga kababayan, kung meron man pong dapat o kung mayroon man dapat putulin or putulan ng fake news, unahin niyo po dyan sa inyo, sa PCO. Kasi mukhang mayroon pong isang nagkakalat ng fake news din dyan eh. Di ba? Tapos pag tinatanong na ay ayaw nang sumagot. No? Ayaw nang sumagot. Ayan mga kababayan. Di ba? Unahin niyo po dyan sa inyo. Ganun na pala ngayon. Banta na pala ngayon ang fake news. Ito nga lang ang iniisip ko palagi mga kababayan. No? Kasi ang fake news kasi parang chismis yan eh, chismis. Now, kapag ikaw ay very, very affected, no, apektado ka talaga eh, ng sinasabing fake news or chismis, mga kababayan. Diba? Talagang magre-react ka because you are affected na parang totoo, di ba? Kasi kung hindi yan totoo, ang chismis kasi pag totoo, no, pag totoo po ang chismis sa iyo, ay talagang maingay ka dyan eh, maingay ka. Pero kapag ikaw naman, ang chismis naman ay hindi totoo, baliwala lang yan sa'yo. Because you know that you are telling the truth, no? Or nasa tama ka, or mali ang kanilang pagkakaintindi sa iyo. Diba? What I'm trying to point out mga kababayan, kasi naman kung ginagawa nyo lang mabuti ang ninyo, ang mga trabaho ninyo, hindi nyo yan hindi nyo papansinin yung mga fake news, yung mga chismis niya yan, di ba? Hindi nyo po yung papansinin. Kasi ang tao naman, kapag nakikita nila na mayroon kang ginagawa, di ba? Iba yung sinasabi dito, tapos yung ginagawa mo, iba. Kaso minsan kasi nagtutugma. Minsan kasi nagtutugma yung sinasabi dito sa sinasabi na fake news, tapos nakikita ng mga tao sa reality, di ba? Parang hindi naman ito fake news, parang nangyayari naman ito sa totoong buhay. That's why, apektado kayo dahil marami po ang nagre-react, di ba? Pero kung nakikita ng taong bayan na maaring ipagtanggol pa kayo, di ba? Ipapagtanggol pa kayo ng ordinaryong Pilipino sapagkat nakikita nila that this so-called fake news is really a fake news, di ba? Pero minsan kasi nakikita natin yung sinasabi nilang fake news, yun na yung nangyayari sa totoong buhay, mga kababayan, di ba? Ano po sa palagay ninyo mga kababayan, no? Pero dapat unahin nila si yung nasa PCO. Alright. Ito pa mga kababayan, pasadahan din po natin itong si Chis Escudero. Senate President Chis Escudero kinundi na US government sa balak na ipa-deport ang mga Pinoy sa Libya. Filipinos are not camels. So ito lang naman ang masasabi ko dito. Ang opinion ko po dito at reaksyon sa sinabi po ni Senate President Chis Escudero, kung ito pong pinadi-deport ng mga Pilipino ay wala namang mga legal documents, bakit hindi mo ipa-deport, di ba? Bakit kayo natatakot na i-deport kung wala naman talagang legal documents, di ba? Kasi yung mga may legal documents, mga kababayan, hindi naman siguro i-deport, di ba? Bakit ayaw niyong pabalikin? Isa lang pong naisip ko mga kababayan, kasi dadagdag na naman po ito sa kanilang problema sapagkat dadami na naman po ang mga Pilipino na walang trabaho dito sa ating bansa. Yun kasi ang problema, di ba? Nagfo-focus lang
ang gobyerno ito sa pamimigay ng ayuda without thinking that it is not ang tawag dito, a sustainable solution, mga kababayan. Hindi po yan. It's not a long-term solution. No? Ano lang yan short term. No? Kumbaga, panghimagas lang yan. Di ba, mga kababayan? So, bakit hindi mo naman ipapadeport kung wala namang mga legal documents or yung mga TNT, mga kababayan, di ba? Pauwi na yan at dito na magtrabaho sa Pilipinas. At least, safe po sila dito. No. Ito pong balita mula sa balita 3 hours ago. Umalma si Senate President Jesus Cudero na nakaamba umanong plano ng gobyerno ng Amerika, no, Estados Unidos na ipa-deport ang ilang Asian immigrants patungong Libya sa kabilang ang mga Pilipino na legal daw nananatili sa kanilang bansa. Yun lang. Yun lang ang problema kung legal. Pero kung illegal, mga kaubayan, pero meron ba ganun? Legal ka tapos papadeport ka legal? Baka magulo doon, mga kababayan. Pero kung magulo doon, di ba dapat i-deport lang din sila? No? Kasi magulo na doon. Doon mo pa ba sila yan? No? Gusto mo manatili yung mga Pilipino sa magulong bansa? Huwag naman ganoon. Alright? Okay, yan po ay ating opinion lang, mga kababayan. At ano po inyong opinion, i-comment nyo na lang po. At eto pa, pasadahan din po natin ito about sa Maharlika Fund. Nako, eto po, Manila Bulletin Business, 18 hours ago. Maharlika Investment Corporation or MIC, which manages the Philippine First Sovereign Wealth Fund, is eyeing at least 3 new investment before year ends yan, aiming to bring total capital commitments ito to such as to as much as 37 billion pesos just 2 years into its establishment. Nako po. In a telephone interview on Thursday, no? MIC President and Chief Executive Rafael D. Consing Jr. said that from the current 28 to 29 billion pesos investments, additional commitments worth as estimated total of under 10 billion pesos are in the pipeline across 3 or more upcoming projects. Yan, mga kaubayan, no? Marami pang nagtatanong about dito sa Maharlika Fund, no? Kasi ever since nag-start ito, paminsan-minsan lang natin marinig, mga kaubayan. Samantala ito po ay pinagmamalaki ng administrasyon noon. Ang tanong, kumikita na ba talaga ito? 'Di ba? Kung kumikita na po ito, saan po napupunta ang kita nito? Baka sa ilang ito tatanong lang tayo, baka sa ilang bulsa lang napupunta ang kita ng Maharlika Investment Fund na ito. Diba? At saka hindi kaya lugi na tayo kasi isipin mo kaliwat ka ng pangungutang, utang dito, utang doon, utang diyan, utang sa likod, di ba? Tapos 10 billion lang, mga kababayan, no? Parang kulang pa sa ano natin. Kahit kumita pa po siguro ito ng 500 billion, no, na Maharlika Investment Fund, kulang pa rin pambayad po ng mga utang, mga kupo. Diba? Ito yung ito yung pinaka source of income natin, Maharlika Investment Fund, di ba? Pero ang kinikita po kaya nito ay sapat na pambayad sa mga utang ng Pilipinas dito sa Pilipinas at maging sa ibang bansa, mga kababayan. Yan po ang tanong natin, no? Kasi masyado pong pinagmamalaki ng gobyernong ito this Maharlika Investment Fund, no? So kumusta na kaya ito? Talagang totoong kikita na tayo. Anyway, ito pa. Last po natin pag-uusapan at i-play na po natin yung video. Ito po. Sabi po dito, within striking distance, Marcos Machinery can make Abalos win in Senate race. Pulse Asia Chief. Huwag naman ganun. Pulse Asia, di ba? Ang ginagampanan nyo pong obligasyon ay, di ba, yung mag-survey-survey kayo. Bakit po kailangan dagdagan nyo pa? No, yung mga let the people decide, no, and think about it.
hayaan niyo pong pag-isipan ng taong bayan yung resulta ng survey ninyo. Hindi yung gagatungan ninyo to make what? To condition, no? The mind of every Filipino that Abalos is really winning in this senatorial race. Well, anyway, magkakaalaman po tayo sa Monday, no, mga kababayan. That's why, eto nga po, yan o, memoryahin nyo na yan, mga kababayan, plus Duterte plus 2, mga kababayan, kayo na pong bahala. Ha? Wag lang po ito, wag lang po yan, mga kababayan. Nako, wala tayong mapapala dyan, mga karibin natin. Alright? Eto na. Pakinggan na po natin itong video ito, no, mga kababayan. Ito pong title. Kapapasok lang, laglagan sa palasyo. Mga kabaro at media, may binunyag, Atty. Clara. Tinapos ka dito. Ito, pakinggan mo ito. Tungkol ito sa mga aliado ng administrasyon, kampo ng mga Marcos. Tapos, tinatawag nila si Jose Claire Castro na walang kaklas-klas. Binabatikos nila. Ulitin ko aliado ng Marcos. Grabe, napakasakit ang declare. Pakinggan na ito. Siner ni Crisette Laureta Chu. Napakasakit. It hurts, sabi ni Crisette. Ito, pakinggan natin ang pambabatikos kay Jose Claire Castro. Tatawag natin doon. Alalay doon sa palasyo. Pinamalita pa na tumulong daw si First Lady at saka si President BBM. Hindi na nga naghahanap ng credit yung amo nyo eh. Kayo pa gusto nyo ituto. Hindi ko alam kung gusto nyo sumipsip, di ba? Kung gusto nyo kumuha ng brownie points. Pero ang pagtulong po, hindi ipinamamalita. Lalo na sa ganyan. Lalo na sa ganyan. Di ang pag-uusapan pa, nahirapan si ma'am doon sa huling bahagi ng buhay niya. Ay. Imbis na yung kanyang mga nagawa sa sining. Pag-usapan. Kaya matinding ginawa niya. Alam, kaklas-klas, opisyal ng Malacanang na nagsabi niyan. Sabihin mo na lang kung sino ayaw mo. Oo. Hindi naman. Ito bago. Hindi, galit ka kay Claire Castro. Tuloy mo na. Hindi, yung buong grupo. Pangalanan natin. Yung buong grupo. Mamaya isipin nila kung sino kayo. Yung Jean Ruiz, Castro. Alam, kaklas-klas eh. Dapat lang. Hindi na dapat yun. Yan ang isa. Money can buy many things, but you cannot buy class. Ang mga nandyan, si Secretary Boying Rimulya. Okay. Very close ally ng Marcos family. Senator GB Ejercito, Congressman Jonathan De La Cruz, at yung parang host, anchor is Ed Javier. Tinatawag niyang ma'am si First Lady. So yan, mga kababayan, ano bang nangyayari ngayon? Nilalaglag na ba nila si Claire Castro? Abay, kailangan siguro ilaglag nyo na yan. Wala pa, ganun din eh. Hindi ka, parang isang kasiraan po sa inyong administrasyon, si Claire Castro. Yan po ay, yan ang pong nakikita natin, mga kababayan, sapagkat bawat press conference ni Castro talagang may impact. Kaso nga lang negatively, yung impact nito, negative impact sa taong bayan, palaging instead na yung makuha niya yung loob ng ordinaryong Pilipino, abay parang nasusuklam at parang nagagalit pa ang taong bayan dito kaya Jose Claire Castro, no? Well, anyway, mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po dito, mga kababayan? I-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sa wala